Viewer discretion is advised. Ang depresyon ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay patuloy na nakakaramdam ng matinding pagkalungkot at pagkawala ng interes sa mga karaniwang gawain. Karaniwan, ang depresyon ay hindi resulta ng isang pangyayari lamang, kundi mula sa kombinasyon ng iba't ibang pangyayari mula sa nakaraan. May isang chiropractor na taga-Hawaii ang tumapos ng buhay ng kanyang asawa at ng 3 anak. Pagkatapos ay kinitil ang sariling buhay. Narinig ng mga kapitbahay ang mainit na pagtatalo at lahat ay nagulat sa malagim na katapusan. Ito ay nangyari sa Manoa, isang residential na lugar sa Honolulu, Hawaii. Ang Honolulu ay kabisera at pinakamalaking lungsod ng estado ng Hawaii na matatagpuan sa Pacific Ocean. Ito ay pangunahing pintuan ng Hawaii sa buong mundo. Ito rin ay isang pangunahing sentro para sa negosyo, finance, ospitalidad at depensa ng militar sa estado at sa osyana. Ang lungsod ay kinatawan ng iba't ibang kultura mula Asian, Western at Pacific na nagpapakita ng magkakaibang tradisyon. Ang doktor na si Paris Oda ay isang chiropractor. Ito ay sa Oda Ohana Chiropractic and Medical Massage, LLC. Ito ay ayon sa isang profile sa opisyal na website ng Oda Ohana Chiropractic. Ayon sa kanya, kung ikaw ay dumaranas ng sakit sa leeg o likod, sakit ng ulo o migraine, carpal tunnel, sciatica o anumang iba pang kondisyon sa kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin ngayon. Si Paris ay nagtapos sa Western Oregon University kung saan niya nakuha ang kanyang Bachelor of Applied Science or BASC. Ito ay noong taong 2000 at sa Palmer College of Chiropractic sa San Jose, California kung saan niya nakuha ang kanyang Doctorate of Chiropractic noong 2005. Ito'y ayon naman sa kanyang LinkedIn profile. Nagtatrabaho din siya sa Hawaii Weight Loss Centers mula March 2012 hanggang sa kasalukuyan. Si Paris Oda ay nagpapatakbo rin ng kanyang sariling clinic sa Oda Ohana Chiropractic and Rehabilitation and Therapeutic Massage Clinic mula na magtapos siya noong 2005 at bumalik sa Hawaii. Ang asawa ni Paris na nagngangalang Naoko Oda na 48 years old ay isang housewife. Nagkaroon sila ng 3 anak na may pangalang Sakurako, 17 years old, Orion, 12 years old, at si Nana, 10 years old, na pinakabata sa kanilang pamilya. Para kay Paris, ang kanyang pamilya ay ang kanyang buhay. Siya ay gumigising ng umaga upang maghanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Hinahayaan niya ang kanyang asawa na magpahinga. Ang kwento na ito ay galing sa kanyang mga empleyado na naglalarawan kay Paris bilang isang taong tunay na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang pamilya Oda ay kilala na laging nakikilahok sa komunidad, kabilang na ang pagtakbo nilang magkakasama sa Hapalua Marathon noong 2019. Sila ay nilarawan na masaya at malapit sa isa't isa. Sa ilang pagkakataon, si Naoko ay nagtatrabaho sa klinik ng kanyang asawa at sila ay nagpaplano para sa pagtatapos ni Sakurako mula sa Lolani School na iniisip ang kanyang mga pinagpipilian sa kolehiyo. Sabi ng mga kapitbahay, ang pamilya ay naninirahan sa itaas na bahagi ng bahay at may isa pang pamilya na umuupa sa ibabang bahagi. Ngunit noong March 9, ang pamilya sa baba ay umalis para magbakasyon sa Japan. Gayunpaman, hinarap ni Paris ang malaking suliranin sa pinansyal. Noong March 2021, siya ay sinampahan ng kaso para sa halos $90,000 o 4.9 million pesos mula sa hindi binayarang upa. Ito'y para sa mahigit na 3 taon. Ang hindi binayarang upa ay nagsimula pa noong December 2017 para sa isang suite sa ika-4 na palapag ng isang opisyal na tanggapan sa King Street. Ang kaso ay naresolba matapos na pumayag siyang magbayad ng $57,000 or 3.1 million pesos. Bukod dito, may mga palatandaan ng karagdagang paghihirap sa pinansyal ni Paris. Ito'y habang sinusubukan niyang ipagbili ang kanyang personal na mga ari-arian, tulad ng kanyang truck at isang treadmill. Kahit na wala siyang kasaysayan ng karahasan, inilarawan si Paris ng kanyang mga empleyado bilang may pagbabago sa kanyang personalidad sa mga nagdaang buwan. Ito'y bago ang kalunos-lunos na pangyayari. Nawawala ito sa mood at hindi nakikisama sa anumang activity. Maaring dumaranas si Oda ng depresyon at mga problema sa pinansyal na maaring nagdulot sa kanyang pagbagsak. Ang pagdilim ng buhay ni Paris. Umaga ng Linggo, nakatanggap ang Honolulu Police Department ng isang tawag tungkol sa away sa isang tahanan.
Ito'y sa 3600 Black Wallowa Place, bandang 8:30 ng umaga. Ngunit walang sumagot o nagpakilala sa mga pulis nang dumating sila. Tinawagan muli ng pulisya ang bahay bandang 9:15 ng umaga nang matuklasan ng mga opisyal ang kahindik-hindik na pangyayari. Ang pagsisiyasat. Sa isang bahay, nakita na may 5 katawan na wala ng buhay, ngunit hindi iniulat ng pulisya kung saan ito natagpuan. Sinasabing si Paris ang tumapos umano sa buhay ng kanyang asawa at 3 anak bago isagawa ang pagtapos sa sariling buhay. Ang pangyayari ay naganap sa kanilang tahanan na binili nila para sa $1 million noong 2013 at nagkakahalaga ng halos $1.7 million o nagkakahalagang 94.4 million pesos sa panahon ng trahedya. Ang mass killing ay ang ikalawang pinakamalubhang pagpatay sa Honolulu sa halos 25 years. Batay sa mga ebidensya na natagpuan sa lugar at sa pagsisiyasat, tila ang adult na lalaki ang pumatay sa babae at sa mga menor de edad gamit ang isang kutsilyo na natagpuan sa lugar. Ito ay ayon kay HPD Lieutenant Dina Thomas sa isang press conference. May mga saksi na nagulat na may away sa bahay ng umaga. Sinabi ng pulisya na natanggap nila ang isang tawag tungkol sa isang gulo sa tahanan bandang 8:30 ng umaga. Ngunit walang nagbukas ng pinto para sa mga pulis nang dumating sila. Bumalik ang mga opisyal sa bahay mga 45 minutes ang nakalipas. Ito'y bandang 9:15 AM nang natuklasan nila ang 5 bangkay. Natakot ang mga lokal o kapitbahay matapos marinig ang nakakabahalang balita. Sabi ng isang kapitbahay na si Amy Wakay, ito ay nakakabahala. Kami ay medyo natatakot. Karaniwan wala kaming krimen dito. Napakatahimik, kaya lahat ay gustong maging ligtas at siguraduhing okay ang lahat. Ito ay isang bagay na hindi nangyayari dito. Ayon naman kay Hiro Izumo, isa ring kapitbahay, sila ay parang tipikal na masayang pamilya. Nagde-decorate sila ng bahay para sa mga pagdiriwang at sila ay normal lang. Sa isang update na pinost sa X account ng Honolulu Police, kumpirmado ng mga investigador na ang suspect ay kasama sa mga patay sa tahanan. Sinabi ni HPD Chief Joe Logan na ang pagpatay ay hindi tila isang random na aksyon. Pinakamotibo ay kasalukuyang inimbestigahan. Ang nakakapanindig balahibong kwento ni Paris Oda, isang tila tapat na pamilyadong tao at profesional na chiropractor ay nagtapos sa isang paraan na walang sino man ang makakapagsabi at iniwan ng isang pamayanan na nagdadalamhati. Patuloy ang pagtitipon ng mga nagluluksa sa tahanan ng pamilya Oda sa Manoa habang nilalagay nila ang mga bulaklak at mga stuffed toy. Marami ang nagtatanong ng bakit. Ngunit sabi ng mga eksperto, maaring hindi na makuha ng komunidad ang mga sagot na hinahanap nila. Sinabi ng HPD na patuloy pa rin silang nag-iimbestiga ng motibo sa mga pagpatay. Dahil patay na ang suspect na si Paris Oda, ay malamang na hindi na magkakaroon ng kaso sa hukuman kaugnay ng mga krimen. Maaring matapos ang investigasyon nang hindi na ibibigay sa publiko ang mga sagot na hinahanap nito. Sabi ng dating HPD Deputy Chief John McCartney, sinabi niya na malamang na nakatuon ang investigasyon sa pagkolekta ng ebidensya na si Paris ang pumatay. Hindi ako magugulat kung isasara nila ang kaso nang hindi naglalabas ng motibo, sabi ni McCarthy. Maliban kung mayroong makitang suicide note o isang text message. Gayunpaman ang tanong kung ano ang nagtulak kay Paris na patayin ng kanyang buong pamilya. Sinabi ni Dr. Marvin Acklin, isang forensic psychologist na nakabase sa Hawaii na naglaan ng mga dekada sa pagsusurit ng isip ng mga kriminal na akusado. Ang mga ganitong krimen ay bihirang mangyari at nagpapakita ng extreme state of mind. Ang idea na parang biglaan na lang siya sumabog at saka biglang pumatay ng mga tao, maaaring iyon ang paraan niya, pero malamang ito ay bunga ng isang mahabang panahon ng pag-iisip. Dinagdag niya na malamang mayroong matinding stress o pagdistress sa loob ng pamilya. Sinabi ni McCarthy na bagaman malamang na hindi magkaroon ng anumang uri ng paglilitis na konektado sa kaso, magkakaroon ng isang huling ulat mula sa HPD na may mga findings. Naniniwala siya na maaring tumagal ng hindi bababa sa 1 taon upang makumpleto ang ulat na iyon. Ang pagkawala ng pamilya Oda ay isang malalim na trahedya na nagbibigay diin sa puso at isipan ng kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan at sa mas malawak na publiko. Ang pagbabago sa pamumuhay tulad ng paggugol ng oras, kasama ang mga mapagkakatiwalaang kaibigan at pamilya, regular na ehersisyo,
sapat na pagtulog, pagpapanatili ng malusog na pangangatawan, at pagbabawas sa paggamit ng alak at iba pang droga ay mga mahalagang pagbabago na makakatulong para maiahon ang iyong sarili sa depresyon. Kung ikaw ay nakakaranas ng depresyon, narito ang mga numero sa Pilipinas na pwede mong tawagan. Kakausapin ka nila at kaya kanilang tulungan sa iyong mentalidad o emosyonal na problema. Mga depression hotline sa Pilipinas: NCMH Crisis Hotline 1553, Hopeline 02-8804-4673, In Touch Crisis Line +632-8893-7603, Tawag Paglaom Sentro Bisaya 0966-467-9626, Bantay Bata Helpline 163. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba na kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!